Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Ano bang topic natin for today? Ito po guys no ay personal preference ko lang at na try ko po no na version ng Linux Mint. Isa sa pinakamagandang Linux distribution. Bakit ko po guys nasabi na magandang Linux Mint? Una-una po guys no, karamihan sa atin lumaki po sa Microsoft Windows operating system na ginagamit natin. Alam naman natin na kaunti lang po ang mga user ng Linux. Pero ang kagandahan kasi ng Linux Mint compared sa ibang distribution ng Linux ay parang hawig po siya, no? Hindi naman 100% ang kanyang team or UI, user interface, pero medyo hawig po siya sa Microsoft Windows at saka maganda 'yan kasi we have already existing knowledge and skills sa paggamit ng Microsoft Windows. Paggamit natin ng Linux Mint, medyo madali na lang po ang ating transition. Na-try ko po kanina, ilang days ko rin nagamit ang Linux Mint, napakaganda. Madidetect din ang USB, mag-copy ng file, at kung nagwo-worry kayo guys no sa inyong mga documents sa Word, Excel, PowerPoint, may built-in na rin po na open office na open source na compatible din sa Microsoft Word ang Linux Mint. Give it a try guys no. Ang ibang Linux distribution maganda rin, pero sa aking palagay, sa aking mga survey at saka sa aking paggamit ay highly recommended kung gusto nyo talagang matuto ng Linux. You don't need to become expert, network engineer, or system administrator, or heavy user ng Linux. Kailangan mo lang talaga may background. Try nyo po ang Linux Mint operating system. Napakaganda po, kahit lumang computer, kaya-kaya pong mapagana using Linux Mint. Hindi po siya mataas ang kanyang system requirements, hindi katulad po ng Ubuntu na medyo malaki ang kanyang system requirements. So, yun po guys no ang nakita ko na alternative kung ayaw nyo na talagang gumamit ng Windows operating system at gusto nyo talaga mag-try ng iba pang mga operating system, ay pwede nyo matry ang Linux Mint. Halos lahat naman po ng mga Linux distribution na makikita natin sa internet ay libre, free of charge. Kaso lang, may mga bagay or mga software na hindi available sa Linux. Katulad ng Photoshop, walang version ng Linux, walang version ng Photoshop na makikita natin sa Linux environment, kundi GIMP, no? And then mga ibang games na priority talaga ng mga developers ang Windows kasi marami nga ang gumagamit. Yun lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood.